Sino man ang nakakaalam kung kailan mangyayari ito, kahit na ang mga anghel o anak ng tao, tanging ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam. At ang tawag po dito sa ebanghelyo na ito ay yung eschatological discourse, batay nga sa exposition ni Father Ado. At ang eschatological discourse ay panayam ni Jesus tungkol sa eskatolohiya, na ang ibig sabihin ay ang huling kaganapan na mangyayari sa daigdig at sa pagharap ng tao sa huling paghukom o last judgment. Ito ay paalala sa atin na lahat tayo ay magwawakas o haharap tayo sa Panginoon. Kaya at nabanggit po rin ni Father Ado last week na ito ay nababatay sa mga kosmikong pangyayari, hindi lamang sa pagwawakas ng panahon kundi sa ating kasulukuyang buhay. Nabanggit din ni Father Ado na may mga iba't ibang simbolo po doon sa Biblia tungkol dito. Hayaan niyo pong tanggalin ko lang po yung aking video. Okay. So yung sa Bible po kasi may mga iba't ibang simbolo na kung saan nabanggit po dito yung unang simbolo, yung araw na ang sabi ni Father Ado, yung araw daw ay sukatan ng buhay natin o yung kabuuan natin. Ang naging example nga po dito yung kung halimbawa tayo po ay dumarating sa madilim na araw, ang ibig sabihin po nun ay madilim na buhay. Tapos another symbol na binanggit po nung nakaraan ay yung buwan, na ang buwan naman ay sinisimbolo ng liwanag sa gabi. So kapag nawawalan tayo ng liwanag, ang buwan ay ang ibig sabihin kapag nawawalan tayo ng liwanag or nawawala yung buwan, yung liwanag ng buwan, tayo ay dumarating sa ating mga matinding suliranin sa buhay. So another symbol na nabanggit po nung nakaraang exposition ni Father Ado ay yung mga bituin, na kung saan itong mga bituin ay nagsisilbing gabay natin sa gabi. Meron nga po 'di ba sa itong mga bituin ang naging daan ng mga pantas para makita ang kung saan naroroon ang Mesiyas. So, katulad din ng bituin, 'di ba, another example din po ni Father Ado yung kung paano natin tinitignan ang mga stars natin ngayon. So, may mga iniidolo tayo bukod sa mga artista, hindi lamang artista kundi sa ating buhay maaaring iniidolo natin ang ating mga magulang at ang ating kapatid. So, iyon ang another symbol na binanggit po sa sa exposition ni Father Ado. At kung halimbawang itong bituin ay nahulog o nawala, parang tayo ay nawawalan na rin ng pag-asa. So another symbol na binanggit din po ni Father Ado ay yung mayayanig ang kalangitan. So ang kalangitan dito ay hindi yung kalangitan na kung saan nananahan ang ating Diyos Ama, ang ating Diyos. So ito yung kalangitan na kung saan ito yung mga inaasahan ng mga tao, katulad natin. So may mga dreams tayo, may mga pangarap tayo sa buhay na kapag ito ay na-achieve natin, 'di ba nga, para tayong naglalakad sa langit. So, 'di bale kapag ito ay nawala, parang ang nangyayari po sa'tin ay nawawalan tayo ng gana, nawawala lahat. So, hindi ibig sabihin na ito yung pagkawala ng lahat, iyan ang paliwanag ni Father Ado, ang pagkawala o nawawala ang lahat, ito ay yung tinatawag na eskatolohiya. At kailangan talagang magwakas ang lahat dahil sa pagwawakas ay darating ang bagong simula. At ang bagong simula na ito
ay sa piling ng anak ng tao. So inahilin tulad din ni Father Ado sa kanyang exposition na nakarang linggo ang pagdating ng anak ng tao sa puno ng igos na para humanap ng bunga. Nabanggit din po dito ang iba't ibang mga verses na may kinalaman sa puno ng igos. Una yung Mateo chapter 21 verses 18 to 20 na kung saan dito nakasaad sa kasulatan na ito na nagutom si Jesus at kanyang paglalakad papuntang bayan, nagutom si Jesus. So nadaanan niya ang puno ng igos na kung saan umakyat po siya tapos wala po siyang nakitang bunga nito. Kaya ito'y kanyang sinumpa. At sa pagsumpa na yun ni Jesus, dali-dali naman ang puno ng igos na ito ay namatay. So, ganun din po yun sa pahayag ni San Lucas, chapter 13, verses 6 to 8, yung tungkol sa talinghaga tungkol sa puno ng igos na kung saan ah, inilahad dito ni Jesus yung tungkol sa ah, isang isang may-ari ng puno na gusto niyang paputol na yung puno ng igos dahil ito'y walang bunga at yung nag-aalaga nito nakiusap sa may-ari na kung maaaring bigyan pa siya ng panahon at ito'y kanyang lalagyan ng pataba para magbunga. Ngunit pagkalipas ng panahon na binanggit ng nag-aalaga, hindi pa rin namunga ang puno ng igos. Kaya ang nangyari po ay sinabihan ng may-ari yung nag-aalaga na ito'y tabasin at patayin na lang. So tunay na nga na nawawala ang lahat ng ito, mawawala ang lahat ng ito. Ang lahat ng meron po tayo ay mawawala. At ito ang eskatolohiya na binanggit ni Father Ado. So para masubok na meron tayong bunga, kailangan nating dumaan sa krisis at kapag tayo ay patuloy na nakakapit sa kanya, iyan ang bunga at iyan ang hinahanap ni Jesus sa pagdating ng panahon na iyon. Tinatawag at sa ebanghelyo na tinatawag na eskatolohiya ay hindi dapat nating katakutan bagkus ito ay paalala sa atin para tayo ay dapat maghanda na sa hudyat na pagdating ng anak ng tao kailangan tayo'y handa at hindi lamang sa wakas ng panahon iyon. Ito'y nangyayari sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Si Jesus ay patuloy na kumakatok sa atin lahat at kailangan nating maging bukas sa Kanya at handa natin siyang tanggapin. Yan lamang po. Maraming salamat, sister. Maraming salamat po, Ate Lani. At ngayon po tayo po ay magpapatuloy. Kung kayo po ay nasa Zoom, dito po sa ating Zoom meeting o kayo po ay nasa sa Facebook Live po. Kung kayo ay nasa trabaho tulad po ni Ate Lani o kayo ay nasa tahanan or on the way po from work, katulad po ni Brother Roland, kung saan man kayo, tayong lahat tayo po ay manahimik at manalangin. Si Sister Fanny Delgado po ang tutulong po sa atin sa panalangin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, salamat sa gabing ito. At muli po kaming nakatipon-tipon upang pag-aralan ang iyong banal na salita. Ituro mo sa aming kaisipan, karunungan at maisapuso ang pagbabalita ng iyong banal na wika. Tulungan mo kami, Panginoon, na maibahagi namin ang pagtuturo ng iyong banal na salita sa aming kapwa. Ituwid mo po kami sa tamang landas na aming tatahakin sa araw-araw ng aming pamumuhay.
Salamat din po sa kalakasan ng aming kalusugan sa katawan at pagmamahal namin sa bawat isa sa aming mga ka, ka, kasama. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyo, Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you po. Ngayon tayo po ay humingi o hihingi ang tulong ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng invocation to the Holy Spirit. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon tayo mga kapatid ay makikinig ang mabuting balita sa nandarating na linggo na papasahin po ni Sis Imelda Tesalona. Sa tingin ko wala po siya dito, so ako na lang magbabasa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus,
Yan ba ay galing sa inyong sariling kaisipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglabang sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit, hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabi, ako ay hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po tayo sa katahimikan, mga kapatid, at tayo po ay magnilay ang binasa natin po na mabuting balita. Manlamig man sa akin, puso mong maramdamin, lisanin man ang tuwa, puso mong namamanglaw. Manginig man sa takot, masindaking mong puso, mag-ulap man sa lungkot, diwa mong mapag-imbot, kapiling mo. Akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig at maging akin muli. Di mo rin akalain, tinig mo'y hanap ko rin ang iyong tuwa at sakit.
Tayo po ngayon ay makikinig sa ating dalawang sharers po. Ang unang sharer po natin ay si Sis Pia Maite. Magandang gabi po sa inyo. Ako Magandang po gabi. si Sis Bia. So, ang nakastruck po sa akin doon sa gospel reading is yung sinabi ni Jesus na ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Nung sinasabi yun ni Jesus, nung tinatanong kasi siya ng mga tao na kung siya ba ang hari ng mga Hudyo, pero sinasabi niya na hindi siya hari ng sanlibutan ito at wala dito ang kanyang kaharian. Ito yung katagang ito yung aking naging comfort at reminder sa tuwing nakakaranas ako ng saya at saka ng lungkot sa buhay ko. Yung mga pinagdadaanan kong mga mga challenges. Lagi kong iniisip yon, yung katagang yan, lagi kong naririnig kapag ako'y para akong nalulunod na ako dito sa mundo. Yung 'pag nadadala ako sa mga sobrang saya na nakakalimutan ko na, ay hindi pala ako para dito lang. Hanggang dito lang ba yung buhay ko, yung sa temporary na saya, sa tuwing nakakaranas ako ng mga paghihirap, mga sakit, mga challenges, mga nagpapasakit sa'kin sa puso, sa sa pakiramdam ko, na dulot ng ibang tao, naiisip ko lagi na yung sufferings na 'to, I will offer it to the Lord. Iniisip ko na hindi ako para sa sanlibutan ito, na kaya 'pag may saya, may sakit na akong nararanasan, lagi kong inaalala si Jesus at saka si Mama Mary. Kasi sila nasa langit na, magkasama sila. Doon, eternal life, masaya sa piling nila. Kaya iniisip ko na kung pipiliin ko, na yung kaginhawaan na parang para sa akin lang, pagiging selfish, or yung hindi ko na naiisip na yung mga ginagawa ko, para kanino ba ito? Para kaaya-aya ba 'to sa Diyos? 'Pag hindi ko na naiisip yun, 'pag dumadating na ako sa point na yun, nalulungkot ako kasi nakakalimutan ko siya. Kaya yung katagang yan, ever since parang lagi ko na siyang ginagawang reminder at comfort kapag may mga nangyayari sa akin na masakit, na hindi ko gusto, lagi ko sinasabi, "Okey lang itong sufferings na 'to, iaalay ko 'to sa Diyos. Yung mga reklamo ko, kung ano man, lahat, kung pinag-uusapan ba ako ng mga tao, gano'n, iniisip ko na, 'di bale, ipapasa Diyos ko na lang 'to." Naniniwala kasi ako na hindi ako para dito lang, 'pag ako sumakabilang buhay, mapunta man ako sa purgatorio, alam ko na mas gusto ko na mas kapiling ko siya, hindi ako para dito. Yung kaharian na sasamahan ko ay yung kaharian ng Diyos. At si Jesus, dahil darating na Christ the King, lagi ko ding pinapaalala sa sarili ko na hindi ako ang hari ng buhay ko, kundi ang Diyos. Siya ang susundin ko. Ayaw ko man, minsan may mga times na parang against kasi sa pride. Pero dapat mawala yung pride, 'di ba? Lagi ko iniisip na si Jesus nga nanahimik, nagpakumbaba. Kaya ayun, si Jesus ang
ang aking hari at ang aking buhay. Salamat. Thank you, Bia. And ang ganda po ng sharing mo. So ngayon po tayo po ay magpatuloy sa ating pangalawa po na share po. Na kung saan po ay si Sis Malu, Evangelista. Good evening po, Sis. Muted pa po kayo. Okay. Magandang gabi Ayan. po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Okay. Ako po, na-struck ako doon sa sinabi ni Jesus na ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita ng katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. So, dito sa kanyang binanggit, ilang beses po nasabi yung katotohanan. 2 beses po. Nung mga year 2012 po, ako po ay nanaginip. Kadalasan po pag tayo ay nananaginip, para siyang totoong-totoo. Doon sa panaginip pong yun, namatay daw ako at narinig ko po ang tinig ni Jesus. Tinanong niya po ako na, "Did you love me that much?" So, nakaramdam po ako ng hiya, shame at guilt. Parang akong tinanong niya na, siya nga ba ang aking buhay? Siya nga bang hari ng aking puso? So sa aking pagmumuni noon, ako'y nagising sa katotohanan na hindi pa nga pala lubos na siya ang naghahari sa aking buhay at puso. Akala ko po tama na yung araw-araw na nagsisimba, nagtatrabaho sa isang religious organization, tapos trying to do God's will, yung pala kulang pa pala. Nakatali pa rin pa pala ako sa mga bagay na material, sa mga makabundong ideas. Di pa din pala ako naka-focus kay Jesus, na siya kung dapat talagang pagtuunan ng lubos. Dahil nakilala ko ang tinig ng Diyos, ako'y nagdesisyon na gawin at sundin ang kalooban niya. So after 2 years, ako po ay tinawag na maging isang katekista. Ako po ay nag-early retirement. Iniwan ko po ang aking comfort zone na kung pagka-retire ko, ako po ay nag-aral para maging isang volunteer catechist. Sa ngayon po, ako ay nagtuturo sa grade 7 ng catechesis dito sa aming San Juan Science High School. Sa pagkatapos muli nung panahon na yon, itong 2024, ako'y tinawag muli ng Diyos na mag-attend ng entry program para maging isang Bible apostle. So, ako'y humingi ng patnubay at nagtiwala sa Diyos. Kaya ako'y nag-attend ng entry program, at sinisikap ko hanggang ngayon na gawin ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga misyon na pinagagawa sa akin ng Diyos. Unti-unti ko pong binabago, unti-unti po akong binabago at hinuhubog ng Diyos. At tinuturuan niya patuloy niya tinuturuan ako na lahat ng aking mga talento, karunungan, karangyaan, at mga material na bagay ay gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. So nagkaroon talaga ng paradigm shift, parang 180 degrees pivot, na kumbaga talagang iniwan ko yung aking dating marangyang buhay, na I will try my best na hindi na magpapaalipin sa mga makabundong bagay. Sabi nga ni Jesus, the truth shall set you free, shall set us free. And Jesus is the way, the truth, and the life. He is the truth. So sa
Sa sakramento ng binyag, tayo ay nagkakaroon ng priestly, kingly, and prophetic mission sa mundong ito. At dahil dito, umaasa ako na patuloy na gabayan ako ni Jesus sa aking misyon na ibinigay niya sa akin. Hinihingi ako ng patnubay, tulong na maging tunay na tapat, magkaroon ng allegiance to my King, my Lord Jesus, my King. Sabi nga po sa reading ng Matthew 6, chapter 33, "Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added unto you." So, bearing witness to the truth with great love, everything in my life will be in order. So, to serve Jesus as my King is to reign with Him. Yun lamang po. Thank you. God bless. Maraming salamat po sa ating pong dalawang shares. Tayo po ngayon magpapatuloy po sa exposition po ng ating pong director si Father Adonis Satlolo. Good evening po, Father. Magandang gabi mga Bible Apostles, mga Bible Coordinators, lahat ng kasama natin ngayon. Yung mga taga-ibang parokya, taga-ibang diocese, yung nasa Facebook, sa iba-ibang probinsya. Pasalamat tayo sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos palagi na pagnilayan yung kanyang salita. Ihanda rin yung ating mga sarili para sa pagdiriwang sa darating na linggo. No? Napakaganda yung nababasa mo na yung mga pagbasa na ilang araw bago dumating yung araw ng linggo para sa pagdiriwang ng Eucharistia ay totoong nakahanda na. No? Nakahanda na. Palagi kong inihahalimbawa yung halimbawa pupunta tayo sa concert. Halimbawa, concert ng mga nagpapiano, nagbabiolin, yung mga nakapag-aral ng musika, ng violin, ng piano, kapag pumunta sila sa concert, mas malaki o mas malalim yung kanilang kagalakan. Dahil may alam na sila doon sa papakinggan nila. No? Yung wala namang background sa musika, of course, pwede rin siya mag-enjoy, magandahan siya sa music, pero mas maraming nakukuha yung nakapag-aral ng musika. At ganun din sa mga pagdiriwang natin ng banal na misa, lalo na pag-araw ng linggo. Yung mga nakapagnilay na, nakita na yung buhay sa harapan ng salita ng Diyos, kapag nagmisa tayo, nagsimba tayo sa araw ng linggo, mas marami tayong nakukuha. Mas malalim yung refleksyon, yung pagninilay, mas nauunawaan natin yung naisipahayag ng mga salita ng Diyos, ganun din yung homilya ng pare. No? At itong Biblical Spirituality Weekly, lagi nga natin sinasabi ay pwede ninyong gamitin sa inyong mga biblical activity sa parokya, weekly, pero personal din. No? Paghahanda natin para sa ating pagninilay sa pagpasok natin sa darating na linggo. At ngayon, ang ating pinaghahandaang pagbasa ay yung dakilang kapistahan ng Kristong Hari, no? The Solemnity of Christ the King. At ito ay mahalaga para sa atin, no? Sapagkat ito na yung huling linggo ng liturgical year at papasok na tayo sa Adbyento. At mahalaga itong pagdiriwang na ito para sa ating buhay, individual na buhay. No? Pero bago yun, balikan muna natin yung kasaysayan ng Christ the King. Alam naman natin, nasa Biblia pa lang, noong unang panahon pa lang, ipinahayag na si Jesucristo ay hari. No? Pero bilang solemnity o bilang dakilang kapistahan sa simbahan, naideklara lang ito noong 1925 no, ni Pope Pius XI. Gumawa muna siya ng isang encyclical. Ang encyclical, ang pamagat ay Quas Primas, no? 1925. At mahalaga yung panahon na ito. Yung 1925, kakatapos lang noon yung First World War, yung unang digmaang pandaigdig. At mga ilang taon pagkatapos ng 1925, magsisimula yung Second World War. Ang ibig sabihin, ang Diyos sa pamamagitan ng simbahan ay nakikita yung kalagayan ng daigdig. At bakit ba may mga digmaan? Napakagulo noon. Buong mundo. Kaya nga mga digmaang pandaigdig, no? World War ang tawag. Bakit may mga digmaan? Bakit nagkakagulo? At ito yung pinupunto o yung mensahe ng pagdiriwang ng Kristong Hari. Kapag inalis ang Diyos o si Kristo bilang hari,
sa buhay ng tao at kapag tao ang gusto ng maghari, malaking kaguluhan. At ayun ang nangyari sa mga digmaan. Bakit bang ba't nagkaroon ng mga World War I, World War II? Kasi may mga tao na gusto na sila yung makapangyarihan, na makasakop pa sila ng mas maraming teritoryo, na mas sila ang kilalanin. At ito yung konteksto at least yung historical context ng pagdiriwang ng Kristong Hari. At ito ay napapanahon din ngayon, napakaraming digmaan ngayon, napakaraming kaguluhan. No, kaguluhan sa loob ng bansa, kaguluhan sa iba't ibang bansa. Kaya nga ang mensahe ng Kristong Hari, sino ba talaga ang hari? Uulitin ko, alisin ang Diyos bilang hari sa daigdig. Tao ang maghari, magkakagulo. At ito yung pagninilayan natin ngayon. Ngayon, sa unang versikulo, tinanong ni Pilato si Jesus, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Are you the king of the Jews? Ngayon, si Pilato, ito ay isang katauhan, no, na naging procurator siya sa Judea, sa Jerusalem, para siyang isang gobernador. No, pero bago dumating doon si Pilato, ang hari ay si Archelaus, no? Si Archelaus. Archelaus sa Tagalog. Itong si Archelaus ay anak ni Herod the Great, no? At nung namatay si Herod the Great, hinati niya yung bayang Israel sa tatlong tetrarchy na tinatawag, at yung Jerusalem at yung Huda ay kay Archelaus. Si Archelaus ay napaka marahas na tao, kaya nga siya ay inalis ng mga Romano kasi sapagkat maraming reklamo, no? Dahil sa mga karahasan, pagpatay, no? Mga ginawa niyang masasama sa bayan ng Huda. At ipinalit si Pilato noong AD 26, no? Kaya nga si Pilato bilang gobernador, siya ang kumakatawan sa hari. Yung hari nasa Roma, so practically si Pilato ay hari doon sa Judea, sa Jerusalem. Kaya nga sa tagpong ito, naghaharap yung dalawang hari. Kapag nagharap yung dalawang hari, ang una-una palaging mangyayari ay magsusukatan ng kapangyarihan. Sino ba itong taong ito? Mas makapangyarihan ba siya sa akin? Mas magaling ba siya sa akin? Mas malakas ba siya sa akin? Kaya nga ang tanong dito ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sapagkat sinusukat niya, kung ito nga ay hari, mako-question yung paghahari ko rito sa Judea, sa Huda. Ngayon, ang sabi ni Jesucristo, si Jesucristo kadalasan sa mga ebanghelyo, kapag tinatanong siya, sinasagot niya rin ng isang tanong. At mahalaga ito. Ang tawag dito ay scrutiny. No? Yung susuriin niya yung nagtatanong sa kanya kung ano ang intensyon ng nagtatanong sa kanya. Kaya sinabi ni Jesucristo, sinasabi mo ba ito dahil nanggaling sa iyo o may nagsabi sa yung ibang tao tungkol sa akin? At palaging ganito, no, gustong palabasin ni Jesucristo yung katotohanan. Ito bang tanong mo sa akin kung ako ay hari, ay galing sa puso mo o galing sa ibang tao? No? At ito yung kaugalian ni Jesucristo, at maaring tinatanong din tayo ng Panginoon ngayon, lahat ba ng sinasabi natin tungkol kay Jesus, narinig lang natin o galing talaga sa puso natin? Kasi ito ang gustong malaman ni Jesus. Kung maalala natin, 'di ba, sa Caesarea Philippi, 'di ba, nung sinabi ni Jesucristo, sino ako ayon sa mga tao? Ikaw ay si Elias, propeta. Pero ayaw huminturo ni Jesucristo at nagtanong pa siya uli, mas personal, sino ako para sa inyo? Yung nanggaling sa puso nyo, yung totoong laman ng puso nyo sa harapan ko, ayun ang gusto kong malaman. At ito rin ang ginagawa ni Jesucristo kay Pilato, ano bang nasa puso mo sa harapan ko? At makikita natin ang nasa puso ni Pilato, no, si Jesucristo ay isang pagbanta, no, a threat sa kanyang kapangyarihan, at makikita natin mamaya yun. Pero hindi siya sinagot ni Pilato. Ang sabi lang ni Pilato, ako ba ay isang Hudyo? Ang iyong mga kababayan at ang mga punong pari, ang mga lider reliyoso ang nagdala sa iyo sa akin. Ano bang ginawa mo? At makikita natin dito, sa tagpong ito, yung kaganapan ng mga propesiya ni Jesucristo. No? Ang katotohanan, meron ng 3 predictions of the passion. No? 3 beses nang ipinahayag ni Jesucristo na siya ay magdurusa sa kamay ng mga punong pari.
ipapako sa krus, mamamatay, ngunit muling mabubuhay. 3 ulit itong inulit-ulit ni Jesucristo sa kanyang mga alagad. At ngayon ay nagkakatotoo ang propesiya, no? At para bang sinasabi ni Jesucristo, yung mga nagsabi sa iyo na ako ay hari, yung mga punong pari na nagdala sa akin dito, hindi sila ang may kapangyarihan kung bakit ako narito. Kapag binasa natin itong ebanghelyo ni San Juan, no, palaging sinasabi ni Jesucristo na iaalay ko ang aking buhay. Walang maaaring kumuha nito para sa akin. Ako ang mag-aalay. Ang ibig sabihin, alam ni Jesucristo na darating ang punto na ito. Dahil ito ang nakasulat sa kanyang kasaysayan. Ito ang kasaysayang iginuhit ng Diyos para kay Jesus para iligtas ang tao. No, kaya nga, parang sinasabi rito ni Jesucristo, hindi ikaw ang hari. Hindi ikaw ang nagdala sa akin dito. Hindi rin ikaw ang may desisyon kung bakit ako narito. Hindi rin yung mga punong pari at yung mga kababayan ko. Ang gumuhit ng kasaysayan na ito, ang totoong hari, ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ang hari ng kasaysayan. At napakaganda nito para sa atin. No? Kasi minsan, para bang gusto nating baguhin yung buhay natin, pagandahin, no? Gusto nating magkaroon ng ibang pagkatao. Lagi kong sinasabi sa mga kabataan, lalo na yung mga kabataan na ginagaya na yung mukha ng mga Koreano, yung pananamit ng mga magagaling kumanta, ginagaya na nila yung mga kilos ng mga artista. Tinatanong ko, bakit niyo ginagaya? Kasi ayaw namin yung mukha namin, ayaw namin kung sino kami. Ang ibig sabihin, maraming tao ang may tinatakasan sa kanilang buhay, sa kanilang kasaysayan, at gusto nilang gumawa ng bagong kasaysayan. Kasi doon sa kasaysayan nila, maaring mahirap sila, hindi napapansin, hindi matalino, mahina, hindi maganda, hindi gwapo. Ayaw nila yon. Walang posisyon. Ayaw nila yun. Gusto nila yung isang buhay na merong posisyon, na merong kapangyarihan. Kaya nga maraming tao ang gustong baguhin yung kasaysayan dahil ayaw nila yung kanilang buhay. Pero si Jesucristo, alam niya, no, ang nagdidesisyon ay ang kanyang Ama. No? Ang totoong hari ng kasaysayan ay ang Diyos. Kapag itinalaga ng Diyos na mangyari, ay talagang mangyayari. No? Kaya nga sinasabi rito na Jesucristo, sa harap ni Pilato, hindi ikaw, hindi ang mga punong pari ang nagdala sa akin dito. Ito ang kalooban ng aking Ama para sa kaligtasan ng tao. No? Makikita natin, dito sa usapan na ito, si Pilato, yung mga punong pari, ay nababahala sa harapan ni Jesucristo. Inuulit ko nga, kapag merong dalawang tao na inaakalang sila ay makapangyarihan, yung kapwa nila taong may kapangyarihan ay banta sa kanila. Hindi nila matanggap na merong dalawang magkapantay na kapangyarihan. Kaya nga, kailangang wasakin yung isa, durugin yung isa sapagkat pinagbabantaan niya yung aking kapangyarihan o yung aking kaharian. Makikita natin itong mga punong pari na gustong patayin si Jesucristo, ang katotohanan kasi si Jesucristo ay banta sa kapangyarihan na hawak nila. At hindi nila matanggap ito. Dapat kami ang hari, dapat kami ang makapangyarihan at least sa templo ng Jerusalem. Dumating si Jesucristo sa templo ng Jerusalem. Binaligtad niya yung mga lamesa ng pagpapalitan ng salapi, itinapon niya yung mga kalapati, yung mga hayop na iniaalay. At sabi nito mga punong pari, anong otoridad meron ka? Sino ka para gawin ang mga ito? Sabi ni Jesucristo, wasakin niyo ang templong ito, pagkatapos ng 3 araw, itatayong muli. At alam natin na iyon ay patungkol sa totoong paghahari ni Jesucristo sa kamatayan. Wawasakin niya yung kamatayan, ngunit kailangan niya munang mamatay. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon, bakit ba nila dinala ng mga punong pari, ng mga lider religyoso si Jesus kay Pilato? Sapagkat si Jesus ay para bang banta, no, sa kanilang posisyon, sa kanilang kapangyarihan, o doon sa mga material na bagay na kanilang nakukuha sa templo. Hindi nila matanggap iyon. Pero,
itong nangyaring ito ay nangyari na kay Jesucristo kung maaalala natin, 'di ba? Pag binasa natin ngayong darating na Kapaskuhan, nung inihayag na ipapanganak ang hari ng mga hari, yung mga mago ay dumaan kay Herodes, 'di ba? At nung malaman ni Herodes na merong ipinanganak na hari, ng hari ng mga hari, hindi siya mapakali. Sabi ron, na-disturb siya sapagkat hindi niya matanggap na may ibang hari pa kaysa sa kanya. Kaya nga gusto niyang lokohin yung mga mago, ngunit hindi na sa kanya bumalik yung mga mago. Ang ginawa ni Herodes, anong ginawa? Dahil napagbabantaan yung kanyang kaharian at yung kanyang pagiging hari, pinapatay niya yung mga bata. At ito ang labanan ng kaharian. Hindi matanggap ng isang may kaharian na meron pang ibang hari. At si Pilato ay ganun din. Si Pilato, kapag binasa natin, alam niya naman, sigurado siyang walang kasalanan si Jesucristo. Wala siyang makitang kasalanan, nagugas pa nga siya ng kamay. Pero bakit hinayaan niyang ipapatay, ipako sa krus ng mga Hudyo si Jesucristo? Kasi napagbantaan din yung kanyang posisyon. 'Di ba? Kung maaalala natin anong sabi ng mga Hudyo kay Pilato, no, kapagka hindi mo ipinapako sa krus ang taong 'yan at ipinapatay, sasabihin namin kay Cesar. No? Hindi ka kaibigan ni Cesar dahil etong haring ito, no, ay kinakampihan mo. Parang sinasabi ng mga Hudyo kay Pilato. Kaya nga kung kaibigan ka ni Cesar, kondinahin mo itong taong ito. At alam ni Pilato ang konsekwensya. Kapag nagsumbong yung mga Hudyo kay Cesar, alam niya ang konsekwensya, mawawalan siya ng posisyon. Sapagkat parang may kinikilala siyang ibang hari. Kaya nga, para ipagtanggol yung kanyang posisyon, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang teritoryo, yung kanyang kaharian, hinayaan niyang ipapatay si Jesucristo. No, kaya nga, itong pinag-uusapan natin dito ay patungkol sa labanan sa pagitan ng paghahari ng Diyos o yung mga taong akala nila sila ay hari. Mga taong naghahari-harian dahil mayroon silang kapangyarihan, mayroon silang kaharian, meron silang teritoryo at hindi nila matanggap na may papasok na ibang nagsasabing mas makapangyarihan. No? Kaya nga, sabi ni Jesucristo, ang kaharian ko ay hindi sa mundong ito. Dahil kung ang kaharian ko ay sa mundong ito, ipagtatanggol sana ako ng aking mga lingkod. At hindi ako maipagkakanulo ng mga Hudyo, sa mga Hudyo. Ang ibig sabihin dito, ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ni Jesus ay totoong kaharian. Pero hindi kaharian na ayon sa kaisipan ng mundo. Ano ba yung kaharian o yung pagiging hari ayon sa kaisipan ng mundo? Ito yung sinasabi natin kanina. Katulad ni Herodes, ng mga punong pari at ni Pilato, ang kaharian sa kaisipan ng mundo dapat meron akong lugar, meron akong teritoryo, meron akong nasasakupan, ako ay kinikilala, ako ay makapangyarihan. Ako ay dakila, ako ay malaki. At ito ang kaharian sa kaisipan ng mundo. Sabi ni Jesucristo, mayroon akong kaharian. Sabi niya, ako rin ay hari, pero hindi ayon sa kaisipan ng mundo. Kaya nga sabi ni Pilato, sa gayon ikaw ay hari. Sabi ni Jesucristo, ikaw na ang nagsabi niyan. Kaya nga kung makikita natin, ano ba ang paghahari ni Jesucristo? Ang sabi ni Jesucristo, hari ako, may paghahari ako, may kaharian ako, pero ang kaharian ko ay hindi katulad ng paghahari o kaharian dito sa mundo. Kung babalikan natin, yung mga talinghaga patungkol sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ng langit sa mga ebanghelyo, ang paghahari ng Diyos ay hindi katulad ng mga malalaking palasyo, malalaking teritoryo, no, magagarbong damit, mga ginto, mga pilak, makapangyarihang mga kawal. Hindi ganoon ang paghahari ng Diyos. Sabi sa mga talinghaga, 'di ba? Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng maliit na butil ng mustasa, maliit lang. At unti-unting lalaki. O katulad nung takal ng arena na inihalo sa masa, na itago pero nagpaalsa ng masa. Maraming beses na inulit na Jesucristo ang paghahari ng Diyos ay hindi yung katulad sa alam ng tao.
Masyadong dakila, masyadong maganda, masyadong sikat, tanyag, kumikinang, hindi gano'n ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa pagiging maliit, no? Kaya nga, ito yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga si Jesucristo, kung makikita natin sa ebanghelyo, sa mga ebanghelyo, totoo naman ang larawan ni Jesucristo ay hari. Ngunit isang haring walang kalaban-laban. 'Di ba kung maaalala ninyo, no? Siya ay pinutungan ng koronang tinik, sinuotan siya ng damit na purpura. Yung damit na purpura, yung purple robe, ito ay gamit ng mga royalty para lang insultuhin siya, tumakim at sila ay lumuhod sa harapan ni Jesucristo at sabi nila, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Doon sa pagdurusa ni Jesucristo, inilarawan siya bilang hari. At nung ipinako na siya sa krus, doon ipinako rin yung inscription, Hari ng mga Hudyo. Sa Ebanghelyo ni San Juan, nakasulat pa sa Latin, sa Griego at sa Hebreo. At makikita natin, yung sinasabi ni Jesucristo, ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula sa pagiging maliit. At si Jesucristo, naghari siya sa daigdig, naghari siya sa buhay natin, ngunit kailangan niyang maging maliit. Kailangan niyang maging mukhang alipin, maging parang kriminal, upang mapagtagumpayan niya yung totoong kalaban. Ang totoong kalaban ay hindi naman itong si Pilato, itong mga punong pari. Ang totoong kalaban ay yung kasalanan na naghahari sa buhay ng tao na nagdadala sa kamatayan, no? Kaya nga napakaganda nitong pagninilay na ito sapagkat makikita natin si Jesucristo ay isang hari, pero siya yung hari, no, na walang kalaban-laban. 'Di ba nung pinanganak siya isang sanggol, walang kalaban-laban, hindi siya ipinanganak sa palasyo, pinanganak siya sa sabsaban. Isang haring walang lugar. At sabi ni Jesucristo, ang mga ibon sa himpapawid ay may pugad, ang mga asong gubat ay may yungib. Ang anak ng tao wala mong mapaghiligan ng kanyang ulo. Walang lugar ang hari na ito. Kaya nga kung sa mata ng mundo ang kaharian dapat meron akong lugar, meron akong teritoryo. Si Jesucristo yung haring walang lugar. Ang tanging lugar niya, yung naging luklukan niyang trono ay yung krus. Bakit? No, sapagkat ang totoong paghahari ay paghahari ng pag-ibig. Kaya nga ang tanong sa atin ngayon, no, sino ba talaga ang hari sa ating buhay? Sa madaling salita, ang nais sabihin, ang nais itanong sa atin, sino ang nasusunod? Sino ang may kapangyarihan? Sino ang nagdedesisyon sa ating buhay? At sino ang hari? Kasi kung maghahanap lang tayo ng teritoryo at kaharian dito sa mundo, katulad nga nung nangyari nung First World War, Second World War, magkakagulo at magdidigmaan. No, kung maghahanap lang tayo ng kaharian dito sa mundo at gusto nating maging hari, gusto nating tayong kilalanin, tayo yung nasa taas, no, tayo yung pinakamagaling, tayo yung pinupuri, no? Iba ang maghahari sa atin. Ang maghahari sa atin, karanasan na ito ng tao, ang maghahari sa atin ay puot, galit, inggit, pagnanasa, at dadalin tayo sa kalituhan, kalungkutan at kabiguan. Ngunit kung paghahariin natin ang ating Panginoon, at ang paghahari ng Panginoon ay paghahari ng pag-ibig, ang pag-ibig ay hindi kayang sukatin. Kaya nga, kung ang kaharian sa mundo ay may lugar na susukat, ang paghahari ng pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang sukatin ng mga lugar. Palagi siyang tumatawid, lumalabas sa sarili. Kaya nga, ngayon ay inaanyayahan tayo ng kapistahan na ito. Mayroong totoong hari. Nawa ang Diyos ay hindi isang pagbabanta para sa atin. No, kasi kapag minsan dumarating ang Diyos sa buhay natin, minsan ipinagtatanggol natin yung sarili nating kaharian, sarili nating oras, sarili nating pagpapahinga, mga sarili nating relaxation, mga kaligayahan. Minsan pa nga ipinagtatanggol natin yung mga sarili nating mga maling kaibigan o yung mga sariling lugar na pinupuntahan. Kapag may ipinagtatanggol pa tayo sa harapan ng Diyos, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi pa niya nasasakop at hindi pa siya naghahari sa buhay natin. Ngunit kapag naibibigay na natin yung ating oras, yung ating lugar sa bahay na ibibigay na natin sa mga nangangailangan,
na ibibigay natin yung ating talento, yung kaalaman natin sa banal na iskriptura, sa kasulatan para sa mga ibang tao. Yung kaunting oras ng pagpapahinga natin, isinasantabi natin para ibigay natin sa iba. Ibig sabihin unti-unti nang pumapasok ang paghahari ng Panginoon. Nasasakop na niya. Dahil ang totoong tanda na naghahari na ang Panginoon ay kapagka naghari na yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. At yung pag-ibig ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pag-ibig sa ating kapwa. No, kaya nga, napakaganda. Paanyaya sa atin ng Panginoon. Unang tanong, sino ang hari sa ating buhay? Pangalawang tanong, gusto mo bang maghari ako sa iyong buhay? Sabi ni Jesus. Pangatlong tanong, kung gusto mo akong maghari sa iyong buhay, hayaan mong sakupin kita. Sana mapuspos tayo ng Espiritu Santo ng pag-ibig ng Diyos upang tayo ay masakop ng kanyang paghahari. At tayo ay totoong mabuhay sa kaharian ng langit kahit nandito pa tayo sa lupa. Sige, ngayon tayo ay magtataas ng ating mga panalangin sa Panginoon. Yung mga kapatid na nais magtaas ng panalangin dito sa Zoom, ay pwede ninyong i-unmute ang inyong mga Zoom at itaas ang inyong panalangin at lahat tayo ay tutugon bilang isang katawan. Ama naming makapangyarihan sa lahat, nawa Panginoon, patuloy niyo po kaming paalalahanan ng mga bagay na tunay na mahalaga. At ngayong darating na pagdiriwang po sa Kristong Hari, patuloy po na ang grasya ng Panginoon na mamuno sa aming mga puso, nawa siya ang patuloy na maghari sa loob ng aming mga puso para kami po ay makagalaw para sa mga misyon po na nais ibigay sa amin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng biyaya mo sa amin. Itinataas ko sa iyo ang aking pamilya, lalo ng aking Kuya June, na sana ay gumaling na sa kanyang sakit. Gabayan mo po kami sa aming araw-araw na pamumuhay. Maibahagi po sana namin ang iyong mga salita sa aming kapwa. Maging ilaw po sana kami sa mga taong nangangailangan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon, sa patnubay ng ating Inang Maria at San Jose. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Hesus, nawa patuloy naming alalahanin, patuloy kaming hipuin sa aming puso, Panginoon, at ipaalala sa amin na Ikaw ang aming hari. Sa kabila ng mga banta sa aming pagmimisyon, Panginoon, ang pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, sa harap ng mga banta na iyon, ay Ikaw ang aming laging pipiliin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, mga panalangin na ito, gayon din yung mga panalangin na nakatago sa aming mga puso sa panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Announcement. Magandang gabi po, Father. Ako po ang mag-announce ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, konting announcements lang po. Sa November 23, ito pong parating na Sabado na po iyon, ang ating Advent Recollection na pinamagatang Yubel, the Advent of Jubilee. Ito po ay gaganapin mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Sampaguita Hall, Pope Pius XII Catholic Center sa UN Avenue. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi, makidalo sa ating Advent Recollection. Magdala lamang po kayo ng inyong Biblia,
ng inyong notebook, no? Para sa inyong mga notes, morning snacks at inumin. Ang lunch po will be provided to us. So salamat sa Diyos. And ang pangalawa po nating activity would be on December. This is on December 21. Ito po ang ating Christmas celebration dito sa ating Arkham MBA. Ito po ay gaganapin mula alas 7:30 ng umaga hanggang 1:00 po ng hapon. Ito po ay sa Green Sun Hotel sa Chino Roses, Makati. Maaari po na as early as now ay i-confirm ang attendance sa mga Bible coordinator nyo po per parishes. Kung hindi po kayo kabilang pa sa inyong parokya, i-message nyo po ang ating Facebook page, Arkham Ministry on Biblical Apostolate, or si Sister Tere Maitem, no? And ikatlong announcement po natin, on January 10 to January 12, 2025 po ay ang ating Bible Youth Camp, no? Sa St. Michael's Retreat House. Ito po ay para sa mga kabataan edad 14 hanggang 18, 14 to 18 years old. Meron po itong solidarity fee na 2,000 pesos per participant. Ayun lamang po, Father. Father, wala po atong tunog. Dahil napag-usapan na natin yung ating January schedule, i-calendar nyo na po yung January 25, 1 p.m. hanggang mga 5 p.m. Ito yung ating annual commissioning dahil pupuntahan tayo ni Cardinal Advincula, no? So magkakaroon tayo ng commissioning, meron tayong mass, no? Kaya i-calendar nyo na po, mahalagang nandun po tayo lahat dahil gusto niya raw po tayong makita, no? Okay? Sige po. Sa susunod na linggo, magkita-kita ulit tayo, no, dito sa ating Biblical Spirituality Weekly. Tanggapin na po natin ang pagbabasa. Sumain nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Hesukristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Bye po. Po. Bye. Bye.